Luyan, mali ang pagkakalkula mo sa mga redwood chair na ito. Ano ang mali? Sa order na ito ng Suzhou Officials Hat Chair, ang huling bayad ng customer ay 1.68 milyong yuan. Kinwenta namin, ang gastos sa kahoy, sahod at pagkain ay abat lang ng 720,000 yuan. Nasaan ang natitirang pera? Kuya yan din ang gusto kong itanong. Sabi sa accounting, ang sobrang pagkasira ng kahoy at design premium ay umabot ng 760,000 yuan. Ang kahoy na ito ay pinaghirapan namin, bawat hiwa at uki. Hindi ba namin alam kung gaano kami ang nasira? Kaming mga lumang craftsman? Ang Sunmao structure design mo. Hindi ka ba kinakabahan kung gaano kami ang ninakaw mo? Dayong, ganoon din ang inisip mo? Kuya yan, hindi ito tungkol sa kung ano ang inisip ko. Tingnan mo ang mga kasama natin. Sa loob ng kalahating taon, sino ang hindi nagsimulang magtrabaho bago pa sumikat ang araw? Deti, pinagsama natin ang pera para sa workshop na to. Ikaw ang pinagkatiwalaan namin sa labas, sa negosyo. Nagtiwala kami sa iyo. Ang design plan na ito ay ipinagkatiwala sa iyo. At panatag ang loob namin. Pero ang paghahati ng pera ay masyadong kakaiba. Hindi lang basta nakasulat ang pagkasira. Ang batch na ito ng Dalbergiaco Kinchinensis ay 300 taong gulang na kahoy. Malaki ang internal stress nito. Para hindi masira ang Sunmao, naglaan ako ng 30% para sa pagurong sa pagpapatuyo. Ang basurang kahoy ay nakatambak sa likod bahay. Pwede ninyong timbangin. Emie, yang pagliit na yan. Kuya Luyan, parang malabo naman yang dahilan mo, di ba? Sino ba namang hindi nakakaalam na ang redwood chair ay dapat pinong-pino? Pero ikaw, grebe. Direkta mong binawasan ng halaga na katumbas na ng down payment sa isang bahay. Luyan, lahat kami umaasa sa gawaing ito para sa pamilya namin. Ang mga drawing mo, maganda nga. Pero ang isang drawing ay may 400,000 na design premium. Hindi ba't masyado namang mabigat yan? Master Lin, buong buhay mo nang gumagawa ng kahoy. Dapat alam mo, ang redwood na ito, kahit counting pagkakamali, hindi pwede. Ang batch ng kahoy na ito, malaki ang pagbabago sa temperatura habang dinadala. Hindi pa lubusang nawawala ang moisture. Kung hindi tayo maglalaan ng shrinkage allowance, pagkatapos ng tagulan, ang Sunmao ay luluwag at sisikip. Direkta itong bibitak. Kung hindi dahil sa mga pinahusay na Sunmao drawings na yan, hindi kakayanin ng istruktura ng upuan ang halumigmig sa baybayin. Hindi pa abot ng 3 buwan, magkakalas-kalas na yan. Kapag nagreklamo ang customer, masisira ang reputasyon ng workshop natin. Huwag na tayong umasa na makakakuha pa ng milyon-milyong order. Ang premium ay para sa reputasyon, para sa mga babalik na customer sa hinaharap. Pero wala pa tayong nakikitang babalik na customer. Ang pera natin, kalahati na agad ang nabawas. Kuya Luyan, sa tingin ko, ginagawa mo kaming gatasan. Ang premium na yan ay dapat sa pinaghirapan ng lahat. Kung walang ganyang premium, mas mababa ng 30% ang sahod ninyo. Huwag mo akong lokohin. Sino ba ang hindi nakakaalam na mainit ang bentahan ng redwood ngayon? Kung ibang marunong ang mamumuno, mas malaki ang parte natin. Gumagawa ka lang ng paraan para solohin lahat. Kuya yan, paano kung ilabas mo yang 760,000 pesos? At hatin sa amin? Kalimutan na natin to. Hatin. Dayong, akala mo ba pinulot lang yang pera? Sa mata ng lahat, yan ay lahat ng pagod na nakikita nila. Ang mga hindi nakikita, tulad ng kita at premium, ayaw pakinggan ng sinuman. Para sa pagkakaibigan ninyo, magparaya ka na lang. Pagkakaibigan? Ang pagkakaibigan ay nakabatay sa mga patakaran. Kung masira ang mga patakaran, hindi na magagawa ang mga kahoy na to. Ayaw mo lang magbigay ng pera. Narinig nyo ba, mga kasama? Sabi ni Kuya yan, mas mahalaga ang patakaran kaysa sa pawis natin. Galing siya sa Art Academy, kaya mahalaga ang kamay niya. Tayo, mga ordinaryong manggagawa lang na walang pangalan. Sao Jinlong, huwag kang manggulo diyan. Nanggugulo ako. Hinihingi ko lang ang hustisya para sa lahat. Mga kasama, nagpakahirap tayo. Pero ang malaking parte ay napunta sa bulsa niya. Kaya pa ba ninyong gawin ang trabahong to? Kuya yan, kailangan mo talagang ipaliwanag to. Nga, sino ba ang nagtakda ng sobrang presyo? Bakit hindi namin alam? Noong kinakausap ko ang order, ayaw ninyong sumama sa inuman dahil abala raw. Noong gumagawa ako ng disenyo, ayaw ninyong tingnan dahil masakit daw sa ulo. Gayon, may pera na. Gayon ninyo hinahanap ang katarungan? Luyan, hindi mo pwedeng sabihin yan. Trabaho mo ang makipagnegosyo. Trabaho namin ang magpagod. Pero hindi dapat ganito kalaki ang diferensya ng pera. Kung gayon, magkano sa tingin ninyo ang tama? Ang bayad sa disenyo, simboliko lang. Ang gastos sa kahoy, ayon sa aktwal. Ang matitira, hatiin natin ng pantay. Iyan ang tunay na magkakapatid. Sundeyong. Sa tingin mo rin ba ganoon ang tamang hatyan? Sige. Anong gagawin mo? Ito ay lipunang may batas. Nag-usap tayo tungkol sa pera dito. Deyong, ang kutsilyong ito ay regalo mo sa akin 10 taon na ang nakalipas. Noon, sinabi mo, gagawin natin ang pinakamagandang redwood chair sa bayang ito. Ngayon, naintindihan ko na. Ang pinakamagandang redwood chair, hindi lang kailangan ng pinakamahusay na kasanayan, kailangan din ng puso. Dahil hindi na magkasundo sa pera, at hindi na rin magkasama ang puso, kayo na ang maghati sa kahoy na ito. Ibinabalik ko sa iyo itong kusilyo. Simulan ngayon, aalis na ako sa workshop na to. Kuya Luyan, hindi naman kailangan umabot sa ganito. Wala nang tiwala. Ang matitira na lang ay pahirapan ang isa't isa.
Dahil sa tingin ninyo, kinurakot ko ang 760,000 na yan. Itong gulo na to, ipagkatiwala nyo na sa mas may kakayahan. Ako, si Luyan, hindi na magsisilbi. Ay, Kuya Luyan, tingnan mo nga, may nitin pa rin ang ulo mo. Nagbibigay lang naman ng opinyon ang lahat. Bakit mo naman sineryoso? Sino ang mamamahala sa huling bahagi ng Ganmao chair na yan? Sino ang magdedesisyon? Hindi ba't sabi mo, kahit sino kayang gawin yan? Zhao Jinlong. Binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag mong hayaang magkahiwa-hiwalay ang upuan na yan. Kuya Dayong, huwag ka nang tulala dyan. Simula ngayon, bawat dagdag na kita. Sa atin na yan. Halika, pag-usapan natin. Paano natin hahatiin ang natitirang materyales? Kuya Dayong, magsalita ka naman. Hati na lang natin ayon sa sinabi mo. Saan tayo, boss? Diretso lang. Sa wakas, hindi na kailangan ayusin ang gabulok na kahoy na to. Kita mo, ilang piraso lang naman ng kahoy ang sumusuporta dyan. Di ba? Bukas, simulan na natin ang trabaho. Dadawin natin sa sarili nating paraan, mabilis lang yan. Luyan, umalis ka na lang bigla. Lahat ng natitirang order, mawawala na. Naayos na ang lahat ng bayarin, hindi yan mawawala. Hindi naman talaga gustong paalisin ka ng lahat. Basta ipaliwanag mo lang yung gastos sa pagkasira. At yung bayad sa disenyo. Kahit kalahati lang ang sabihin mo, okay na. Para may lusot ang lahat. Sige, ipapaliwanag ko. Dayong, itong isang bikis ng dahong Swansea. Ilang kilo ang timbang nito noong tinanggap mo? 1,200 kilo, bakit? Tinitimbang mo lang. Pero nakita mo ba ang pit nito? Ang pit ng batch na ito ay lumihis ng 3 sentimetro. Kung direkta mong puputulin ayon sa paraan mo, doble ang magiging dry shrinkage rate para maiwasan ang mga nakatagong bitak na ito. Sa 1,200 kilong materyales na yan, hindi bababa sa 300 kilo ang masasayang. Gusto mo bang ipabayad sa customer ang pagkasirang ito? O gusto mong ipamahagi sa mga kasama? Luyan, anong klaseng misteryo na naman yan? Sino sa bayan ang hindi nakakaalam na walang pagputol ng kahoy na hindi nasasayang? Sa isang salita mo lang, isang kapat na agad ang nasayang. Sino ang niloloko mo? Ikaw, bukod sa pit, mayroon ding tradisyonal na pagpapatuyo. Ang kahoy na ito ay kailangang ipatong sa lilim ng 3 buwan bago ipasok sa pugon. Ang 3 buwan na cost of time na yan. At ang mabibigat na bato para maiwasan ang pagbaluktot ng kahoy. Alin doon ang walang bayad? Alin doon ang walang bayad? Zhao Jinlong, yang mabilis mong paraan. Kaya bang hindi umalsa yang kahoy? 3 buwan, kuya yan. Ngayon, ang mahalaga ay bilis. Sprayhan lang ng drying agent. 3 araw, pwede na sa carving machine. Luma na yung kalendaryo mo. Sino pa ba ang maghihintay ng 3 buwan? Kung matitipid yung 30,000 pa sa pagpapatuyo, bawat isa sa atin, makakuha ng dagdag na 2 o 3,000. Hindi ba mas maganda yon? Ang kahoy na niluto sa 3 araw. Pagkalipas ng 1 taon, magiging basura lang. Dayong, gusto mo bang kumita ng pera sa 1 taon? O gusto mong magtayo ng tindahan na tatagal ng 100 taon? Kuya yan. Wala namang masyadong nakakaintindi sa mga customer ngayon. Tinitingnan lang nila ang panlabas na ganda. Gawin lang nating maganda ang trabaho. Pahiran ng makapal na pintura. Ang bawat uka sa Gasunmao blueprints ko ay kinakalkula batay sa ugali ng kahoy. Ang 30,000 na premium ay binili para dito. Ang balangkas ng upuan na hindi luluwag sa loob ng 100 taon. Para sa'yo, yan ay ilang piraso lang ng papel. Para sa akin, yan ang buhay ng sining na ito. Magkano ba ang halaga ng buhay? Kahit gaano pa ka-espesyal ang blueprints mo, para sa pag-upo pa rin yan. Kung susundin ang paan ko, gumamit ng pako at plywood, parehong-pareho ang itsura. Mababawasan ng 50% ang gastos. Ang dagdag na 50% na yan, mapupunta lahat sa bulsa natin, kuya yan. Pinapagawa mo kaming santo. Pako at pandikit? Zhao Jinlong, karapat dapat ka bang sabihin yan? Sa harap ni Master Lin? Hoy, bakit hindi ako kaapat-dapat? Ngayon, ang pagkakakitaan ang pinakamahalaga. 7 taon mo kaming pinagtrabaho. Nakabili ba kami ng bagong bahay sa bayan? Nakabili ba kami ng kotse? Araw-araw, pinag-usapan mo ang craftsmanship. Mababayaran ba ng craftsmanship ang bills? Tama, kuya yan. May punto rin si Kuya Jinlong. Magaling naman tayo, pero ang bagal talaga ng kita. Yung furniture factory sa kabilang baryo, puro makina ang gamit. Ang mga master craftsman nila, kumikita ng 15,000 kada buwan. Tayo, nagpapakahirap, 8,000 lang. Naintindihan ko, hindi kayo nagrereklamo sa maliit na kita, kundi sa bigat ng sining. Kuya yan, huwag kang umalis. Manatili ka rito. Sa susunod, 60 tandang bawas 40 tayo, ikaw ang 60. Okay na ba yan sa lahat? Hindi na sila nagsasalita, di ba? Hindi ako mananatili kahit ibigay mo pa sa akin ang lahat. Kapag ipinako mo yan, mawawalan ng kaluluwa ang kahoy na yan. Dayong, mag-ingat ka. Hayaan mo siyang umalis. Kung wala si Zhang, ang berdugo, kakain pa rin tayo ng baboy na may balahibo. Kuya Dayong, ikaw na ang upo sa posisyon ng senior brother simula ngayon. Ako na ang magiging assistant mo. Itong order natin ng Ganmao chair. Kung susundin natin ang paan ko, sa susunod na linggo, makukuha na natin ang balance.
Jinlong, paano yung pagpapatuyo? Agpapatuyo. Ano pa yan? May kakilala akong supplier. Mayroon siyang batch ng murang, mababang kalidad na peking materyales. Maganda ang hitsura para sa mga hindi eksperto at napakamura ng presyo. Kung papalitan natin ang materyales, ang malaking bahagi ng 200,000 na balance ay mapupunta sa atin. Palitan ng materyales? Niloloko natin ang customer niyan. Paano kung malaman nila? Malaman? Ano ngayon? Si Luyan ang pumirma sa kontrata. Anong kinalaman natin doon? Kung magkagulo man, sasabihin natin na si Luyan ang may kapabayaan sa pagbili. Kukunin lang natin ang pera at alis. Saji, pero huwag mong ipaalam sa iba to. Huwag kang mag-alala. Hello, Boss Chen? Ako to, si Xiao Zhao ng Redwood Workshop. Gaano kami ang mababang presyo mong white rapid red na materyales? Kukunin namin lahat. Kailangan namin agad. Ipadala mo na ngayong hapon. Ito ang tamang ritmo sa pagnenegosyo, Luyan. Ang mabagal mong paraan ng paggawa. Itago mo na lang pa sa sarili mo. Nabulag sa pera. Hindi na makatuwiran. Kuya Yan, pwede bang tiyahan tong lugar na to? Pwede tirahan, pwede ring pagtrabahuhan. Malaki ang bintana. May hangin mula sa hilaga. May araw sa timog. Ito'y natural na tuyuan. Pero bulok na ang mga biga. Paano kung bumagsak? Hindi bulok ang kahoy, matibay ang balat. Ito'y lumang kahoy na akasya. Matibay ang pundasyon nito, Laoyaw. Tulungan mo akong linisin ang mga kalat sa sulok. Magdadala ako ng materyales mamayang hapon. Walang makina, walang katulong. Kaya mo bang buhatin mag-isa? Ang daan-daang libong halaga ng redwood. Nasa isip ang makina. Magkakaroon din ng katulong. Linisin muna ang lugar. Ikaw lang, Luyan, ang kayang manatili sa lugar na to. Shenman. Shenman, bakit ka naparito sa lugar na to? Huwag mo akong tawaging Shenman. Ako ang pinuno ng tiyaong desing ngayon. Nabalitaan kong iniwan mo si Sundayong. Mukhang totoo ang balita. Magkaiba ang aming landas. Hindi kami magkasundo. Huwag ka nang magdrama. May order ako rito. Hindi ito yung tipong pangmayaman na muebles. Ito'y para sa isang lumang kolektor. Gusto niya ang set ng social-style tea room furniture. Para sa kanyang villa sa Hilaga. Sa Hilaga, malakas ang hating. Ang kahoy mula sa timog ay hindi tatagal doon. Mabibiyak lang sa isang taglamig. Nga ikaw ang hinahanap ko. At higit sa lahat, maselan siya. Ayaw niya ng anumang kemikal na pandikit. At ayaw din niya ang ceiling varnish. Natural na wax lang ang pwedeng ilagay. Walang pintura, walang pandikit. Gusto mo bang kalabanin ko ang likas na katangian ng kahoy? Magagawa ba yan? Ang materyales para sa trabahong ito ay top grade na hiswanshi. Kung mali ang pagkalkula sa pag-urong, o may kaunting pagkakamali sa sunmao, hindi na kailangang umabot sa Hilaga. Sa daan pa lang, magkakalas-kalas na yan. May sariling ugali ang kahoy. Kung walang pandikit na humahawak, umaasa lang sa pisikal na lakas ng kahoy. Kailangan itong ilok gamit ang reverse grain. At kailangan pang maglaan ng 2 mm dynamic shrinkage gap. Hindi ito pagkakarpintero. Ito ay tumpak na kalkulasyon. Hindi ko hinanap si Sundayong. Kung siya ang hahanapin, gagamit lang siya ng pako at rollacker. Maganda sa labas. Pero sa loob, puro problema. Ang pinakamahusay lang ang gusto ko. Gaano katagal ang trabaho? 3 buwan. 3 buwan, Shenman? Ikaw din ay nag-aral ng disenyo. Sa 3 buwan, baka hindi pa matapos ang unang yugto ng air drying ng materyales. Alam kong mahirap. Pero lilipat ang kolektor sa Disyembre. Ito ay isang pinahusay na Zen style at titable. Kung magagawa mo yan, ito ang ibibigay ko sa'yo para sa design fee at sa paggawa. 30,000. Hindi naman masyadong marami yan. Si Kuya Yan doon sa isang taon, kumikita ng daan-daang libo. 300,000. Shenman, nagpapalubog ka lang sa akin, di ba? Hukay man yan, ito rin ang hagdan mo papunta sa taas. Wala ka naman ngayon. Ito lang ang 300,000 na yan. Para mabago ang cocoon factory mo. Sa tunay na Redwood Workshop. Ang utak ng designer, parang gawa sa salamin. Maganda pero madaling mabasag. Bakit? Takot na ba ang master na si Luyan? Hindi naman takot, pero may kondisyon ako. Sabihin mo. Ako mismo ang pipili ng mga materyales. At ang gastusin sa pag-ayos ng pabrika. Kailangan mong mag-advance sa akin ng 50,000. Hindi ako makakapagtrabaho sa lugar na tumutulo ang bubon. Para i-process ang black redwood na halaga ng 1,000,000. Nakasigna ang kontrata. Ay dedeposit ko na ang 50,000. Pero paalala ko lang sa'yo ng maaga. Kung pagkalipas ng 3 buwan, may mag-crack na kahit isang linya sa kahoy. Basura na ang kontratang to. Kailangan mong bayaran akong doble. Mag-crack ng isang linya? Hindi na ako maghahandle ng hassle kung mangyari yan. Ang trabahong to. Bakit? Nag-alala ka na sa halaga ng materyales? Hindi. Ang ibig kong sabihin, maliban sa'yo, walang ibang maangahas na tanggapin ang trabahong ito sa buong probinsya. Ang mga taong malambot ang kamay. Ang isip nila ay nasa libro ng account. Laoyaw, huwag kang tulala, kumilos ka. Unahin mo munang ayusin ang hilagang bahagi. Nga pala, Luyan, si Sundayong, nagsimula na silang maglabas ng produkto. Puro water-boiled na materyales ang ginagamit nila.
Ang reputasyon ng dati mong workshop ay baka. Sirain nila. Ang reputasyon ay hindi sinisira ng iba. Ito ay sinisira ng sarili. Kung gusto nilang maglaro ng apoy, masusunog ang kanilang mga kamay sa kahoy. Ang 300,000 ay sapat na para makabili ng magandang drying oven. Kuya Yan, mapagkakatiwalaan ba ang designer na yan? Ang pera ay mapagkakatiwalaan. At mas mapagkakatiwalaan ang galing sa paggawa. Isa, dalawa, buhat. Kuya Dayong, tingnan mo ang kulay nito. Basta't makintab ang pintura. Sino ang magtatanong kung sunmao o pako ang nasa loob? Kapag natapos ang order na ito, makakapagpahinga na tayo sa ikalawang kalahati ng taon. Jinlong, 4 na araw pa lang ang materyales na ito sa oven. Bakit inilabas na? Kuya Dayong, bagong teknolohiya, yan na inintroduce. Gumagamit na tayo ngayon ng bagong mabilis na paraan. Hindi na kailangang hintayin na matuyo ang kahoy ng natural. Diretso na sa makina pahiwain. Tapos, ididikit ng sapilitan gamit ang pandikit. Anong pakialam ko sa tradisyonal na paggawa? Basta ngayon, mabilis ang labas ng produkto. Yon ang totoong pera. Dati, si Luyan, 3 buwan nagpapabagal-bagal. Aksaya lang sa kuryente. Pero, iba ng amoy. Ang dating masarap na amoy ng redwood. Gayon ay piro. Nakakasulasok na amoy chemical. Hindi masikmura. AME. Ang bango ba, na pagkakakitaan? Tingnan mo, ang sunmaw na gawa ng makina doon. Eksakto, walang mintis. Lagyan ng espesyal na pandikit. Tapos 2 air nail pa. Matibay na parang bakal at semento. Ernel, gumagawa tayo ng redwood furniture. Kapag pumasok ang bakal sa redwood, magkakaroon yan ng kalawang na sakit. Sa loob ng ilang taon, mabubulok ang paligid ng kahoy. Sino ba ang may pakialam sa mangyayari pagkatapos ng ilang taon? Ang tinitingnan ng customer ay ang panlabas. Ngayon, ang base coat natin ay pinalitan na. Sealed high molecular paint. Anumang kalawang o pag-urong, ikukulong natin lahat sa loob. Sa labas, mukhang makintab. Kapag hinawakan, parang salamin. Sapat na iyon. Niloloko lang natin ang mga tao. Hindi ito paggawa ng furniture. Ito ay pagpipintura ng kabaong para sa kahoy. Kuya Dayong, huwag kang magsalita ng ganyan kahira. Tingnan mo itong Suzo style gunmount chair. Ang ginamit na materyales, pangalawang klase lang. Lagyan lang ng pangkulay. Sino ba ang makakapansin na hindi ito first grade na dahong Swansea? Dahong Swansea. Sa isang galaw lang. Nabawasan na ng 40% ang gastos. Ngayong hapon, ang unang batch ng order. 20 upuan. Ipadadala lahat kay Boss Liu sa baybayin. May mansyon yon, Ang hanap niya, yung ganitong kaangyaan. Mataas ang humidity sa baybayin. Ang kahoy mo, puro chemical. Damot at tubig na hindi naalis. Tinatakan mo pa ng pintura. Paano kung umabot sa dagat? Saan ilalabas ang puwersa sa loob ng upuan? Ilalabas? Anong ilalabas? Dikit na dikit yan sa pandikit. Bilisan nyo ang kilos. Kapag nabayaran na ang order na to, magsiselebrate tayo lahat sa pabrika. Maaming alak at pagkain. Saj. Jinlong. Hindi ako mapakali. Yung shrinkage coefficient table na iniwan ni Luyan bago siya umalis, hindi mo ba talaga titingnan? Anong gagawin ko sa ganon? Gawa yan ng isang bookworm na tulad ni Luyan. Kuya Dayong, masyado ka lang matagal na mahira. Lumiliit ang loob mo. Tingnan mo tong kita natin. Hindi pa tapos ang buwan. Ang net profit, mas malaki pa sa kalahating taon dati. Kailangan mong umangkop sa panahon ngayon. Pero ito ang ating lumang workshop. Ang reputasyon ng ilang dekada. Ang reputasyon na yan ay pangalan ni Luyan. Hindi sa atin. Ngayon, ang nakasulat sa katula ay bagong Redwood Workshop. Basta may pumapasok na pera. Ang reputasyon ay nabibili ng pera. Ang advertismo ay pwedeng ilagay kahit saan. Kuya Dayong, maghintay ka na lang sa pagbibilang ng pera. Parang sinasadya ng langit na, hindi maging maayos ang batch na ito. Hello, Boss Liu. Natanggap niyo na ba ang mga gamit? Ang kalidad. Sundayong, ikaw na walang konsensya manloloko. Anong klaseng basura ang pinadala mo sa akin? Nagimbita ako ng importanteng bisita sa bahay ngayong gabi para tingnan ang batch na ito ng Suzo-style gunmount chairs. Tapos agkaupo ko pa lang. Ang pahalang na bar ng upuan ay parang paputok, biglang naputol. Boss Liu, huwag po kayong mag-alala. Baka nasira lang sa delivery. Nasira. Akala mo ba bulag ako? Hindi lang naputol. May dehumidifier sa sala ko. Wala pang 2 oras. Ang upuan mo, isang gabi pa lang. Nagsimula ng magbago ng kulay at magbalat ang pintura. At may 2 pa. Sa harap mismo ng mga mata ko, biglang, ang buong sandalan ay lumihis sa isang kabi. Nagkahiwa-hiwalay yan. Isang malaking gulo to. Najiba na. Sabi ko nga sa inyo, hindi mapagkakatiwalaan ang mga ganyang workshop. Akinggan mo, hindi mo makukuha ang 200K na balance. Bukas, dadalhin ko ang mga tao ko. Kung hindi kayo magbabalik ng dobleng deposito, gugutayin ko ang sigboard nyo at gagamitin pang pangatong. Boss Liu, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Luyan, ang sama ng dila mo. Totoo nga ang sinabi mo. Zhao Jinlong, tabi ka. May malaking problema. Ano ba yan, Kuya Dayong? Hindi pa nga umiilaw. Bukas na lang ang dibidendo. Anong dibidendo pa? Tumawag si Boss Liu.
Nagbitak lahat ng silya. Nagbula ang varnish. Nabali ang mga crossbar. Nagiba na ang lahat ng batch sa coastal area. Hindi possible yan. Special na glue at pneumatic nails. Kahit tank, hindi makakapaghiwalay dyan. Kahoy yan. Hindi bakal. Himihinga ang kahoy. Gumamit ka ng chemical para mabilis matuyo. Tapos tinakpan ng varnish. Hindi makalabas ang hangin sa loob. Dagdag pa ang halumigmig doon. Siyempre, nagbitak yan. Ano na ang gagawin natin? Hindi pa dumating ang huling bayad. Kung ibabalik ang deposit, lahat ng ipon natin, sa loob ng ilang taon ay mawawala. Anong badawin? Bakit ako tinatanong mo? Sinabi ni Luyan noon. May buhay ang kahoy. May buhay. Pinutol natin ang buhay nito. Zhao Jinlong, Sondeyong, lumabas kayo. Tingnan nyo ang ginawa nyo. Boss Liu, kalma lang po. Maaga pa. Anong kalma lang? Ito ba ang sinabi mong first grade dahong Swanchi? Tingnan mo ang hiwa. Uro kalawang na air nails. Ang nasa loob. Ang carpet ko na libo-libo ang halaga. Nasira lahat ng itim na tubig. Na lumabas sa kahoy na yan. Ito ang alkali reaction ng strong drying agent. Hindi ito redwood. Ito ay lason na binalutan ng pintura. Master Son, matagal ka ng artisan. Dati, sinabi mong masyadong mabagal ang paraan ni Luyan. Sinabi mong kaya mong panatilihin ang kalidad at dami. Ngayon, sa 20 upuan ko, 8 upuan ang nasira sa isang gabi. Ang natitirang 8. Ang pintura ay umalsa at malapit ng magbita. Paano nyo babayaran ang pinsalang ito? Boss Liu, kaya pa naming ayusin. Pwede akong magpadala ng tao para ayusin. Ayusin? Paano mo ayusin? Ang basura na, to na pinagkabit-kabit. Lang ng pako at pandikit. Bulok na ang uga. Ibalik ang pera. Doubling down payment. Plus ang pinsala sa carpet ko. Abot ng 400,000. Kung kulang ng kahit 1 sentimo, sisirain ko. Ang sigboard ng workshop nyo ngayon. 400,000, Boss Liu? Naku, maubos ang lahat ng pera ng workshop natin yan. Problema nyo na yan. Bayaran nyo o magkita tayo sa korte. Umili kayo. Zhao Jinlong, anong base coat ba talaga ang pinalit mo? Ordinaryong ceiling paint lang. Para mahabol ang deadline. Hindi pa tuluyang natuyo, pininturahan na ng pangalawang layer. Gago ka. Kung hindi pa tuyo at sinilyuhan, hindi makakalabas ang moisture sa loob. Kapag nakatagpo ng halumigmig sa baybayin, magsasama ang loob at labas. Kaya hindi nakakapagtakang pumuto. Anong silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Noon, pumayag ka rin. Sabi mo, importante ang matapos ang trabaho. Manahimik kayong lahat. Wala akong pakialam sa away nyo. 400,000. Kung hindi pa naipasok sa account bago mag-2 bukas ng hapon, magkikita tayo sa korte. Luyan, ito ang monthly report. Hindi pa naibebenta ang Zen Style at Table. Ang mga na-order na ay nakaschedule na hanggang Hunyo sa susunod na taon. Nakita ng ilang lumang kolektor ang iyong mga hilaw na gawa at sinabi nilang ito ang tunay na gawang suzhao. Kung tama ang kahoy, hindi mahirap ang trabaho. May problema si Sundayong. Nag-ingay si Boss Liu kasama ang kanyang mga tao. Humihingi sila ng 400,000. Sabi nila wala na raw silang pambili. Ang kahoy ngayon, Inaasahan ko na. Marunong mag-accounting si Zhao Jinlong. Pero hindi niya naintindihan ang accounting ng kahoy. Sa industriyang ito, ang pagmamanipula sa kahoy ay babalik din sa iyo. baka hanapin ka nila. Kasi nandoon pa rin sa lumang workshop ang mga kapatid. Na sinanay mo. Bakit nila ako hahanapin? Para turuan ko sila kung paano. Takpan ang gabitak gamit ang pandikit? Madudumihan lang ang kamay ko sa ganoong trabaho. At pati na rin ang aking kusilyo. Si Sundayong ay nasa labas kanina. Nakatayo siya doon ng mahigit kalahating oras. May hawak siyang papel. Pero hindi siya naglakas loob na pumasok. Kung nandito na siya, papasukin mo na at painumin at sa. Kuya yan, nagkasala ako sa iyo. Tiningan ko ito ng 3 araw at 3 gabi. At sa wakas ay naintindihan ko na, ang 30,000 na sobra na kinuha mo noon, ay hindi para sa pera. Niligtas ko ang buhay ng mga kasama natin. Hindi pa huli ang lahat para maintindihan mo. Huli na, himihingi si Boss Liu ng 400,000 na bayad pinsala. Lahat ng pera sa workshop ay ginamit ni Zhao Jinlong para takpan ang butas ng murang materials. Gayon, hindi na nga makapagbayad ng sahod. Kuya yan, yung mga kasamahan natin. Ang ilan sa kanila, hindi pa nakakakolekta ng pambayad sa tuition ng mga anak nila. Nasaan sa Zhao Jinlong? Nangihiram siya ng pera kung saan-saan. Pero malit lang ang komunidad natin. Kapag masama na ang reputasyon, sino pa ang magpapahiram sa kanya? Kuya yan. Alam kong wala akong mukhang magsalita. Pero yung mga kasamahan natin. Sundeyong. Ako ay isang gumagawa ng kahoy. Kapag bulok ang kahoy, pwedeng hukayin at kumpunihin. Pero kapag bulok ang puso, kahit kumpunihin, peklat pa rin. Naiintindihan ko. Hindi ako pumunta rito para pabalikin ka. Gusto kong ibalik ito sa iyo. Ito ang iniwan mo noon. Ang kompletong set ng Zhao Style Micro Carving Blueprints. Gusto itong ibenta ni Zhao Jinlong para sa pera. Pero ninakaw ko ito. Alam kong ito ang pinaghirapan mo. Kung mapupunta ito sa kamay ng ganoong tao, insulto ito sa mga blueprints na ito. Ibalik mo na. Wala akong mukhang kunin. Kuya yan, may kahoy pa ba kayong kailangan hiwain dito?
Hindi ako humihingi ng sahod. Pakainin niyo lang ako. Hayaan niyo akong manatili dito para magbayad ng kasalanan ko. Pwede ba? Deyong, hindi ako nagpapakain ng mga walang ginagawa dito. Ang kailangan ko lang ay ang pinakamagaling na kasanayan. May lakas pa ako. Nandito pa ang aking mga pundasyon. Sige, manatili ka para mag-prepare ng mga materyales. Pero may isang patakaran. Dito, wala si Zhao Jinlong. Wala ring mabilis na kita. Kahoy lang ang meron dito. Totoo nga, ang sakit na hindi magaling sa kahoy. Kailangan pa rin gamutin ng kahoy. Boss Hu, ang mga materyales na ito ay talagang galing sa hainan. Jinlong. Hindi naman tayo baguhan. Kung hindi lang dahil nakikita kong itinutulak ka ni Boss Liu sa kanto, hindi ko ito itatabi para sa'yo. Ito ay blanco ng hainan huanghuali. Ang mga eksperto, makikita agad sa kalidad. 400K na kita sa pagbibenta. Wala yan. Pero ang patong sa ibabaw nito, bakit parang malagkit? Yan ay silan para protektahan ang kahoy. Ganito ang treatment sa magagandang materyales. Bakit? Ayaw mo ng 400K? Gusto mo pang hintayin na sirain nila ang bahay mo? Buksan ko, gusto kong makita ang loob. Anong amoy to, Kuya Jinlong? Bakit ang usok ng kahoy na ito, sumasakit ang mata ko? Ang mabuting gamot ay mapait. Ang magandang kahoy ay mabango. Ito ang tawag namin sa aura. Kapag pininturahan mo na ng ceiling pine, mawawala na ang amoy. Yung mga mayayaman na galing probinsya, gusto nila yung ganitong klase ng langis. Hindi ito hainan huanghuali. Ito ay nakakapinsalang corrosive agent. Kuya Jinlong, hindi ba dapat pag-isipan nating mabuti? Kapag pumasok ito sa bahay, kinikilabutan ako. Ano ang pag-isipan? Kung matuloy ang order na ito, hindi lang natin mababayaran ang utang kay Boss Liu. Makakapagtabi pa tayo ng 100,000 para sa bagong taon. Kung hindi, magmamakaawa tayo sa kalye. Boss Hu, kukunin ko ang materyales na ito. Pero yung espesyal na pintura, dapat kasama sa ibibigay mo sa akin. Nasa sasakyan na ang pintura. Polymerized ito. Siguradong kapag pininturahan mo, kahit multo hindi maaamoy. Ang amoy na ito. Kuya Yan, anong nangyari? Bakit may amoy bulok na asim dito sa loob? Ito ay Hagushu. Ito ay malakas na penetrating ge. Tanging ang pinakabulok na puting kahoy, na nagpapanggap na mamahaling redwood, ang gumagamit ng ganitong konsentrasyon. Ang ganitong uri na material ay hindi lang madaling masira, kundi may malaking chemical residue pa. Masyadong delikado. Kung ibebenta niya ito, ang reputasyon ng ating bayan sa loob ng ilang henerasyon ay masisira ng tuluyan. Sa paningin niya, mas mabigat ang 400,000 kaysa sa reputasyon. Kapag ang puso ng tao ay naitim, gaano man kakapal ang pundasyon, hindi nito matatakpan ang baho. Kuya Yan, bakit hindi tayo? Walang silbi ang pagbasag ng pinto. Ngayon, siya ay isang hayop na nakulong. Kung babasagin mo ang pinto, isipin lang niya na pinipigilan mo ang kanyang kita. Pumunta ka at ihanda ang ating trabaho para sa exhibit. Kung gusto ni Zhao Jinlong na maglaro ng malaki, dapat nating ipaintindi sa kanya na may mga hangganan sa mundong ito na hindi dapat tawiran. Pero ang amoy na ito, natatakot ako na kalahati ng kalye ay malalason. Huwag kang mag-alala, bago ito pakintabin ang amoy, ay hindi lalabas ng bakuran. Sa araw ng exhibit, talagang sisikat siya. Ubo, ubo, ubo. Malapit na. Kapag natapos na ang patong na ito, babawi na ang 400,000. Kuya Yan, hinihingi na ni Shenman ang blueprints. Darating na. Ang buhay ng isang manggagawa ay hindi dapat maluto sa nakalalasong tubig na ito. Luyan, saka ng stall. Pumasok si Zhao Jinlong kasama ang kanyang mga tao. Ano ang dala niya? 2 hainan huanghuali circle chair. Ang kulay ay nakakagulat na pantay. Naakit ang mga customer sa paligid. Ang muebles ay ginawa para sa mga tao, hindi para tingnan lang. Ang pantay na kulay ay hindi laging maganda. Mga boss, tingnan nyo to. Ito ang tunay na hainan huanghuali. Minanang sining. Hindi kumukupas sa apoy. Hindi nagbabago sa tubig. Boss Zhao, bakit ang amoy ng kahoy mo ay parang maasim at maala? Sir, hindi nyo po kasi alam. Ito ang amoy ng agarwood mula sa lumang kahoy. Kaamihan sa mga kahoy ngayon ay lumutang lang sa tubig. Walang ganitong tunay na amoy. Kalaga, marami na akong naamoy na agarwood. Pero ito, nakakasakit na mata. Ngayon ko lang naamoy. Master Lu, tingnan mo nga. Kuya Yan, hindi mo na kailangang mag-abala, di ba? Gawin mo ang modernong estilo mo. Ibenta ko ang minana kong produkto. Hindi tayo magkakagulo. Titingnan ko lang ang hiwa. Anong hiwa? Ang upuan ko ay fully sealed. Walang hiwa para makita mo. Boss Zhao,
Ang patakaran ay hindi bibilhin kung hindi makikita, walang itatago. Kung ayaw mong ipatingin, baka may tinatago ka. Tama. Si Luyan ang pamantayan sa industriyang ito. Hayaan mong tingnan niya. Ano ang kinakatakutan mo? Ang mga matatandang ito, ang hirap pasayahin. Sige, tingnan natin. Tingnan mo ng mabuti. Kung magkamali ka sa pagtingin, ang masisira ay ang iyong reputasyon. Zhao Jinlong, ang material na ito ay ginamitan mo ng bawal. Na malakas na color visor at pangkulay na likido, di ba? Impossible yan. Zhao Jinlong. Nilalaro mo ang iyong buhay. Luyan, huwag kang magbintang. Inggit ka lang dahil nakakuha ako ng malaking order. Ayaw mo lang makitang umunlad ang lumang workshop. Mga kasama, huwag kayong makinig sa kanya. Si Luyan, siya ang tunay na magnanakaw. Kinuha niya ang lihim na disenyo ng workshop na minana pa sa ninuno. Dinala niya ang Pinakamahalagang mana ng ating mga ninuno. Zhao Jinlong. May mukha ka pa bang pag-usapan ang mana? Ang disenyo na yan ay gawa ni Luyan. Taon-taon niyang iginuhi. Noong araw na gusto mong ibenta ang disenyo sa workshop, bakit hindi mo sinabing mana yan? Sundeyong trader ka. Binayaran ka ni Luyan. Tingnan nyo, mga kaibigan. Ang istrukturang ito, mukhang simple sa labas. Pero sa loob, sigurado akong may bakal na pako at suporta. Kung hindi, ang ganitong uri ng Heiswanzi. Paano nagawa ang ganitong kapinuan? Niloloko niya kayo. Gumagamit lang siya ng modernong produktong industrial para magpanggap na gawa sa lumang pamamaraan. Zhao Jinlong, ang tiwala sa kakayahan ng isang artisan. Hindi idinadaan sa salita lang. Huwag kang magkunwari. Kung may tapang ka, hiwain mo yan sa harap ng lahat. Kung maglakas loob kang hiwain yan. At walang kahit isang pako sa loob. Ako, si Zhao Jinlong, ay yuyuko at hihingi ng tawad sa iyo ngayon. Luyan, huwag mo siyang pansinin. Sinasadya niyang sirain ang produkto mo. Ang tea table na yan ay in-order ng kliyente. Kung hiwain natin yan, hindi natin kayang bayaran ang pinsala. Kuya yan, huwag mong hiwain. Isang bagay na daan-daang libo ang halaga. Hihiwain lang basta-basta. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Kung wala talagang pako, si Luyan na ang magiging Numero 1 sa industriya ng redwood sa probinsya natin. Zhao Jinlong, tingnan mo ng mabuti. Hiwain mo. Sage, hiwain mo. baliw na siya. Sinong normal na tao ang sisira sa sarili niyang gawa? Ito ay butas na ukit na hugis butas at pako. Ito ang nawawalang balanse ng panloob na enerhiya. Ganap na nakakandado sa pamamagitan ng sariling tensyon ng kahoy. Master Lu, ang hiniwa mo ay isang produkto na may 6 na digit ang halaga. Pero iniligtas mo ang kaluluwa ng sining ng Suzhou. Magaling. Boss Zhao, ikaw naman ang susunod. Yung pinamana mong upuan. Kaya mo bang lagarin para makita ang sunmao? Si Luyan, kapag nabaliw, pati sarili niya sinisira. Yung akin, dinikit ko lang. Kapag nilagari, mabubunyag. Tapos na itong upuan ko. Hindi pwedeng basta-basta. Hindi na kailangang lagariin. Kagagaling lang ang balita kay Boss Zhao mula sa kasamahan niya. May nagsumbong daw na ginagamit niyo sa lumang workshop niyo. Ang ipinagbabawal na penetrating J. Kumuha ng sample ang mga kinaukulan. Ang mga exhibit mo rito sa tingin ko. Kailangan mo ng isil para sa inspeksyon. Isil, Shenman, huwag mo akong takutin diyan. Lehitimo ang mga paninda ko. Tinatakot ka? May nakasabit na notice of temporary closure doon sa harap. Para imbestigahan ang pinagmulan ng materyales, Zhao Jinlong. Kung hindi mo makukuha ang 400,000 na balanse, baka hindi mo na kayang bayaran pati ang multa. Jinlong, talagang wala kang konsensya. Xiaolin, bakit ka sumisigaw diyan? Hindi ako sumisigaw. Ang buong pamilya ko, umaasa pa sa 5,000 na sweldo para sa bagong taon. Isinara ang workshop. Lahat ng gamit ng mga kasamahan ay nakatambak sa likod bahay. Paulit-ulit mong sinasabi, nayayaman kami sa ilalim mo. Ano ang nangyari? Niloloko mo ang mga tao gamit ang nakalalasong kahoy. Ngayon pati kami. Ngayon pati ang pinaghihapan naming pera. Nawala na lahat. Bayaan mo kami. Sinira mo ang kabuhayan ng lahat ng artisan sa bayan. Nga kapatid, kumalma kayo. Luyan, umalis ka diyan. Wala kang kinalaman dito. May share pa rin siya doon. Paano namang walang kinalaman? Luyan, dahil maganda ang buhay mo rito, hindi ba dapat tulungan mo ang mga kapatid mo? Ang pera ko ay nasa piraso ng kahoy na ito. Pero ang disenyo at materyales na iniwan ko. Ang intensyon ko ay para maging matatag tayo. Sinira ni Zhao Jinlong ang mga patakaran para sa mabilis na pera. Kapag nasira ang mga patakaran, mapuputol ang daloying pera. Akala ko maayos ang lahat. Daan-daang libo ang kita sa bawat transaksyon. Bakit naging ganito? Zhao Jinlong, Tingnan mo ang mga paninda mo. Ito ang mga original na disenyo na iniwan ko noon. Para matapos ang trabaho ng mabilis. Lahat ng sanmao joints. Ginawa mong airnail at superglue. Akala mo nakatipid ka ng oras. Pero ang totoo, hinuhukay mo lang ang sarili mong libingan. Kuya yan. Naibalik ko na lahat ng disenyo sa'yo. Ang lumang workshop. Tuluyan ng nakawatak-watak. magkano pa ang utang na sahod? 83,000 lahat. Bukod sa sahod, mayroon din tayong inilabas para sa workshop. Para sa materials. Shenman, ang balanse ng Zen Style table kanina.
Pwede mo bang i-advance sa akin ang 80,000? Pinutol mo na yung mesa. Kailangan itong gawing muli ayon sa kontrata. Nandiyan pa ang materyales ng mesa. Mag-overtime ako ngayong gabi para buuin ulit. Bayaran muna natin ang sahod nila. Ang 80,000 na to ay utang ko, si Luyan, samga kapatid ko. Luyan, ano ka ba? Nagpapanggap ka na naman. Umalis ka noon nang hindi lumilingon. Tapos ngayon babalik ka para magpanggap na tagapagligtas. Hindi ko kayo nililigtas. Nililigtas ko ang reputasyon ng sining na to. Kung hindi mababayaran ang sahod, ang mga kapatid na to pagwi nila, sasabihin nila sa mga tao na ang industriya ng Redwood ay puro manloloko. Sa panahong yon, wala na talagang manggagawa ng sining sa bayang to. Umuwi na kayo. Bukas ng umaga, pumunta kayo sa pabrika ko para kunin ang pera. Sundayong, ikaw ang maglista. Luyan. Nagkamali ba talaga ako? Hindi ka nagkamali. Nalito ka lang. Ang nakikita mo lang ay ang numero. Pero nakalimutan ninyo na hindi nagbobola ang kahoy. Kung dadaya ka lang ng 1 pulgada, babawin niya yan sa buong buhay mo. Putulin mo na yang upuan. Hindi na. Hindi naman yan karapat-dapat sa lagari ko. Kuya Yan, kaya ba talagang maayos tong lugar na to? Ang inaayos natin ay ang mga tao, hindi ang gusali. Kuya Lin, Desho, pumasok kayo. Natanggap na ba ang sahod ninyo? Kuya Yan, galing yan sa benta mo ng tiyatabo. Nakakahiya naman tanggapin yan. Kung may hiya kayo, babayaran ninyo yan sa pawis at pagod. Simula ngayon, ang ga-order mula sa bagong workshop ni Shenman. Ililipat natin dito para gawin. Pero tong magulong lugar na to, kailangan munang linisin. Paano namin yan lilinisin? Amoy-amoy na tong mga kahoy na to. Wala nang magagawa kundi sunugin. Kailangan nating magpalit ng ugat at puso. Nakikita ninyo ba? Ang ipinako ni Zhao Jinlong noon ay mga bakal na pako. At ngayon, ang nasisira na ay ang kaluluwa ng kahoy. Ang kailangan ninyong gawin ay tanggalin ang mga kalawang na pako isa-isa. Mas mahiya pa to kaysa gumawa ng bago. Ginagawa natin to para malala ninyo ang lasa nito. Alalahanin ninyo ang resulta ng paghahanap ng madaliang paraan. Nasa huli ay kailangan ninyong bayaran ng 10 beses. Ang hirap ng pagbabayad ng utang sa pamamagitan ng pagod. Luyan. Huwag mo akong turuan dyan. Amoy bulok na ang lugar na to. Baho na ang reputasyon. Amoy bulok na ang kahoy. Pati lupa, maasim na. Tanggap ko na binili mo ang magandang pangalan mo gamit ang 80,000 yan. Pero ang gusto mong maging alipin ako rito, nananaginip ka. Ang gustong manatili, kumuha ng gamit. Ang gustong umalis, hindi ko pipigilan. Kuya Yan, naiintindihan ko na. Kailangan muna nating disimpektahin ang bahay na to. Zhao Jinlong, halika rito at tingnan mo. AMEA. Anong tinitingnan mo? Kung paano ko sinira ang negosyo. Tingnan mo to. Para makatipid sa trabaho, ginawa mong butas at saksak ang visible sunmaw. Para lang may kabit, naglagay ka ng halos kalahating kilo ng synthetic glue. Tingnan mo ang kahoy na to. Nagsisimula na itong mabulok. Ang nga asidong pandikit na ito ay unti-unting sumisira sa mga hibla nito. Parang ang mga gawa mo nitong mga nakaraang taon. Sa labas, mukhang matibay. Pero sa loob, puro durog na. Gusto ko rin namang gumawa ng maganda. Pero masyadong mabagal ang maganda. Nagmamadali ang mga customer, nagmamadali ang may-ari ng lupa. Pati ang mga kasamahan ko, nagmamadali sa sahod. Ang bagal ay ugali ng kahoy. Akala mo ang mabilis na pera ay panggamot sa buhay. Pero sa totoo lang, ito ang magpapahamak sa'yo. Nagmamadali kang kunin ang 400,000. Pero ang kapalit nito ay ang buong buhay mong kasanayan. Kuya Yan, hindi matanggal ang pako na to. Nabasag sa loob. Huwag mong pilitin. Painitin mo ng blowtorch para bahagyang lumaki ang pako. Pagkatapos, gamitin ang pag-urong at paglawak ng kahoy dahil sa init, at dahan-dahan itong alugin palabas. Ito ang tinatawag na hayaan ang kalikasan. Luyan, hindi ka ba galit sa akin? Galit ako dahil sinasayang mo ang oras ko sa paggawa. Ito ang unang tinik na ipinako mo. Natanggal na. Luyan. Gusto ko ring sumama sa inyo sa pag-ayos. Kung gusto mong mag-ayos, ilipat mo muna sa likod bahay. Ang lahat ng materyales na may masamang pintura. Hugasan mo ng 3 beses gamit ang alkaline water. Ako lang. Ikaw lang. Ang kasalanan na ginawa mo. Walang ibang makakatulong. Hato. Luyan, ito ang sayo. Kapag natanggal mo ang tinik sa puso mo, saka lang magiging matatag ang gawa mo. Simula bukas, muling magbubukas ang lumang workshop.
Ang unang trabaho ay ayusin lahat ng sirang kalakal na ito. Kung hindi maayos, huwag ka nang umasang makakahawak pa ng kahoy sa buong buhay mo. Luyan, ang lupit mo. Kaya ba talaga ni Kuya yan? Kung kaya niyang ayusin ang kahoy, baka kaya rin niyang ayusin ang tao. Ito ang pinakamagandang kahoy na nakita ko sa buong buhay ko. Kaming mga henerasyon namin, wala kaming ibang alam gawin. Pero hindi namin pwedeng pabayaan ang aming sining. Tanggalin ang armrest na yan, gawing muli. Anong nangyari na naman kay Jinlong? Si Master Lin mismo ang gumawa niyan. Kakatapos ko lang tingnan. Saktong-sakto ang pagkakakabit. Saktong-sakto ang pagkakakabit, pero kulang sa espiritu. Master Lin, may sobra itong 0.3 mm. Ngayon ay tag-araw, pero pagdating ng kag-ulan, ang 0.3 mm na yan ay magiging bitag. Kapag umalsa ang kahoy, idiin ng sunmaw ang frame at papangitin ito. Ang patakaran ni Luyan, kahit isang hibla, hindi pwedeng magkamali. Jinlong, ang talas ng mata mo ngayon ay mas mahusay, pa kaysa sa mga beads ng abakus mo. Kung wala akong ganitong mata, baka tumusok na naman ang pako sa puso ko. Kuya yan, kailangan itong gawing muli ni Master Lin. Ikaw ang magpasya. Gawin mo ang sinabi mo. Ikaw na ang quality control dito ngayon. Kailangan mong aprubahan bago lumabas ang produkto. Kuya Luyan, ang posisyon mo bilang may-ari ng workshop, ibalik mo na lang. Dati, gusto kong maging leader. Pero muntik ko nang ilagay sa kapahamakan ng laha. Ngayon, gusto ko lang bantayan ang kaliper na to, para walang maglakas loob na maglagay ng kung ano-ano sa kahoy. Handa kang isuko ang bahagi mo sa kita? Kahit ayaw, kailangan. Ngayon, aw-aw kung naririnig ang tunog ng katam. Nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi. Ang dating 400,000 ay parang bato na nakabara sa lalamunan ko. Ngayon, durog na ang bato. At ang kamay ko ay tunay na. Dumikit na sa kahoy. Ang taong yan, deti ay parang soro. Ngayon ay naging matigas na asno. Dumating si Shenman. Luyan, dumating na lahat ng down payment mula sa mga lumang kolektor. At sa Wood Art Grand Ceremony na to, may malalaking kliyente mula sa ibang lugar na humihingi na makita ang iyong King Feng series. Handa na ang mga produkto? Katatapos lang i-check ni Jinlong. Hindi mo titingnan? Hindi na kailangan. Mas takot na siya ngayon na maghiwa-hiwalay ang kahoy kaysa sa akin. Ang reputasyon ng lumang workshop ay alagang kumalat na. Sabi-sabi meron daw dito. Isang grupo ng abaliw na hindi praktikal, na para lang sa isang sunmaw, kayang mag-aksaya ng kalahating buwan ng trabaho. Luyan, napatunayan na ang modernong paraan mo sa paggawa. Hindi lang ang galing sa paggawa ang tumibay, kundi ang puso natin na kumalma na. Sao Jinlong, Sun Deyong, halika rito. Magandang araw ngayon. Ang kahoy na ito na ebony, dinala ni Shenman, na sinadyang hinanap sa ibang probinsya. Ito ang magiging simula ng pagsasama ng lumang at bagong workshop natin. Ang pundasyon ng ating bagong simula. Hindi ko ito gagawing kasangkapan. Kung hindi ka sangkapan, ano pa? Gagawin nating paalala. Jinlong, ikaw ang mag-ukit ng unang guhit. Ako, baka hindi ko maayos ang pag-ukit. Kung ang puso ay matuwid, hindi magkakamali ang kamay. Kayang-kaya ng plakang ito na bigyan ng bigat ang lumang bahay na ito. At pakalmahin ang mga pusong nag-alangan. Kung mag-isip kayong magtipid sa materyales o magmadali sa trabaho, baka ang plakang ito mismo ay mahulog at tumama sa akin. Kuya yan, tapos na ba tayo? Malayo pa yan. May buhay ang kahoy. Habang may mga puno pa sa bundok na lumalaki. Ang ating trabaho ay hindi magkakaroon ng katapusan. Tingnan mo, sila ang unang mga bisita na darating para sa seremonya. Parang bilis na paglaki ng redwood na to. Iyon ang landas na hinabol niya sa buong buhay niya. Ang mga puno ay laging lunsyan. At ang orihinal na paninindigan ay hindi na nagbago.